Okay, magandang araw sa inyo mga fellow architect at tech leader. Welcome dito sa ating deep dive. Alam nyo, kung isa kayo sa mga nag-iisip kung paano ba talaga lalampas doon sa one-size-fits-all na AI, well, nasa tamang lugar kayo. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung pagdisenyo ng AI solutions gamit ang custom models at syempre, ang Copilot extensibility. Ito mismo yung magiging gabay natin para ma-unlock yung tunay na kapangyarihan ng AI para sa enterprise ninyo. So heto ang magiging playbook natin. Simple lang. Una, uunahin nating intindihin yung bakit, yung the need for extensibility. Pagkatapos niyan, titignan natin yung unang malaking path, ang pag-design gamit ang custom models. Mula doon, tatalon tayo sa pag-build naman ng M365 Copilot agents. And to cap it all off, imi-master natin yung advanced agent extensibility. Game na? Simulan na natin. Okay, let's start with the foundation. Section 1, the need for extensibility. Alam nyo, lahat naman tayo pamilyar na dun sa mga powerful out-of-the-box na AI tools, di ba? Pero ang tanong, paano kapag bitin? Paano kapag hindi sapat? Dito mismo natin tatalakayin kung bakit at paano tayo lalampas sa mga ganung limitasyon. So tara, sagutin natin yung pinaka-importanting tanong, kailan ba talaga nagkukulang ang isang standard na AI? Isipin nyo to ha, yung enterprise ninyo, may sarili kayong financial regulations. May mga internal jargon kayo na kayo-kayo lang ang nakakaintindi, may mga super complex na supply chain processes. Sa tingin nyo, kaya ba yan i-handle lahat ng isang generic na AI na galing lang sa box? Syempre, hindi. At dyan mismo pumapasok yung konsepto ng extensibility. So ano ba tong extensibility? Well, in essence, ito yung kapangyarihan nyo na ihulma, i-customize yung AI system para maging perfect fit sa organization nyo. Parang pagpapatahin ng suta, kailangan sakto. Dapat sumusunod sa unique business processes nyo, sa compliance rules, at sa operational limits nyo. At tandaan natin to mga kasama. Hindi ito nice to have lang. Para sa ating mga architect, this is a critical capability. Ito yung nagsisiguro na yung AI solutions natin ay hindi lang basta gumagana. Dapat efektibo, secure, at higit sa lahat, kayang sumabay sa pagbabago ng business. Okay, so ngayong malinaw na sa atin kung bakit natin kailangan ng extensibility, tingnan naman natin yung unang paraan para makuha yon. Tara, pasukin na natin ang Section 2, Designing with Custom Models. Isipin niyo to bilang Microsoft Foundry Playbook. Ito yung para sa mga sitwasyon na kailangan natin ng, total control at yung talagang pinong-pinong specificity. So ito yung tanong, kailan ba talaga dapat tayong mag-custom model? Well, ito yung mga signs. Una, kung kailangan nyo ng domain-specific language and reasoning. Halimbawa sa healthcare, kailangan maintindihan ng AI yung mga medical terms, hindi pwedeng generic lang. Pangalawa, para sa high-impact decision processes. Isipin nyo, credit scoring sa isang bangko, buhay ng tao yung nakasalalay dyan, di ba? So it has to be precise. Pangatlo, pag may data sovereignty and governance mandates. Ito yung mga rules na nagsasabing, yung data dapat manatili dito lang sa Pilipinas. Custom model yan for sure. Pang-apat, syempre kapag may unique workflows or personalization kayo, yung mga proseso na sa inyo lang meron. At panghuli, huwag nating kalimutan yung cost optimization for high-volume inference. Minsan kasi, mas matipid magpatakbo ng isang maliit pero super specialized na model para sa isang paulit-ulit na task. Okay, so paano natin to gagawin in practice? May sunusunod tayong structured process, a 5-step process. Laging magsimula sa step 1, define the business objectives. Klaruhin muna natin, ano ba talaga yung problema na gusto nating isolve? Ano yung goal? Sunod, step 2, assess data requirements. Tingnan natin yung data natin. Sapat ba? Malinis ba? Kasi garbage in, garbage out, di ba? Then, step 3, select the custom model path. Dito tayo mamimili. Magfa-fine-tune lang ba tayo ng existing model o magta-train tayo from scratch? Malaking desisyon yan. Pagkatapos, step 4, integrate with enterprise systems. Kailangan nating isaksak to sa mga existing systems natin. At ang pinaka-critical sa lahat para sa akin, step 5, validate and evaluate. Please wag na wag itong lalaktawan. Dito natin malalaman kung successful ba talaga yung ginawa natin. At ito, para sa akin, isa sa pinakakapakipakinabang na tools na maibibigay ko sa inyo, yung ating decision matrix. Ito yung cheat sheet nyo kung kailang gagamit ng standard versus custom. Tara, isa-isahin natin. Una, sa domain specificity needed, kung low lang pwede na ang standard Copilot. Pero kung high, custom model Foundry na yan. Pangalawa, compliance restrictions. Kung moderate lang, kaya pa ng standard. Pero pag high, kailangan mo ng control na bigay ng custom model.
Sunod, performance requirements. Kung medium lang yung kailangan, okay na. Pero para sa high performance, custom model ulit. Para naman sa data confidentiality, pag medium lang ang concern mo, okay pa. Pero kung kailangan mo ng full control sa data mo, walang iba kundi custom model. Sa workflow complexity, kung low to medium lang, pasok pa sa standard. Pero para sa mga sobrang high complexity, custom na yan. At pangali, inference cost optimization. Kung moderate lang ang habol, okay na. Pero kung gusto mo talagang ma-optimize ang gastos gamit ang small language models, high ang advantage ng custom. So yan, gamitin nyo tong matrix na to. Ito ang guide ninyo. Okay, so yun yung path ng pag-build from scratch, yung custom models. Ngayon, mag-shift tayo ng focus. Kasi, paano naman kung ang gusto lang natin ay palakasin yung mga tools na, ginagamit na natin araw-araw? Hindi na kailangan mag-build from the ground up? At dito na pumapasok ang Section 3, Building M365 Copilot Agents. Ang goal is supercharge ang ating everyday productivity. So ano nga ba itong Copilot agent na to? Let's break it down. Sa pinakasimpleng paliwanag, isa itong modular, instruction-driven na AI component. Ang trabaho niya, gawin ang isang specific na business task or workflow sa loob mismo ng Microsoft 365 ecosystem. Ang pinakamadaling paraan para isipin ito ay parang isang specialized assistant. Hindi siya generalist, isa siyang expert sa isang partikular na gawain. At para makapag-design tayo ng magandang agent, may sinusunod tayong 3-part framework. 3 simpleng hakbang lang. Part A, understand the core problem. Ulit, kailangan nating alamin ano ba talaga ang sinusubukan nating ayusin. Part B, define agent behavior. Ano ba dapat yung role niya? Ano yung personality niya? At ano yung mga guardrails o limitasyon niya? At yung pangatlo at huling bahagi, Part C, ay yung mismong pagkonekta niya sa data at sa mga tools. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. So let's talk about Part C, Connecting Data and Tools. Ito yung part kung saan binibigyan natin ng kapangyarihan yung agent. Pwede siyang kumuha ng informasyon mula sa Microsoft Graph Data, pwede niyang i-access yung organizational content natin sa SharePoint o OneDrive, pwede rin siyang gumamit ng mga built-in connectors and actions o kaya naman kumonekta sa mga custom APIs ninyo. Pero, at ito ay isang malaking pero para sa ating mga architects, ang pinakamahalagang paalala, palaging ipatupad ang least privilege access. Ang ibig sabihin niyan, bigyan lang natin siya ng access sa kung ano lang talaga ang kailangan niya para gawin yung trabaho niya, wala nang iba. At ang ganda rito, hindi kailangang mag-isa lang ang agent. Pwede silang maging isang buong team. May mga tinatawag tayong patterns for collaborative agents. Halimbawa, yung sequential workflow, parang assembly line yan, pasa-pasa ng trabaho. Sunod, meron ding parallel evaluation, kung saan sabay-sabay silang nag-iisip o nag-evaluate ng iba't ibang options. Meron ding feedback loop iteration, kung saan pwede nilang i-refine yung trabaho nila ng paulit-ulit hanggang maging perpekto. At ang pinaka-powerful siguro ay yung orchestrated interaction kung saan may isang manager agent na siyang nagde-delegate ng mga task sa ibang specialized agents. Ang galing, di ba? At ngayon, para sa ating huling bahagi, dito na tayo papasok sa advanced territory. Welcome sa Section 4, Advanced Agent Extensibility. Kung gusto nyong i-level up ng todo ang capabilities ng mga agent nyo, dito natin i-master ang Microsoft Copilot Studio. Okay, para ma-master natin to, kailangan nating intindihin yung 4 na layers of extensibility. Isipin nyo, parang nagpapatay tayo ng building. Kailangan matibay ang pundasyon. Yan ang Core Extensibility Layer 1, Instruction Level. Ito yung pundasyon. Dito natin tinutukoy yung behavior, yung tono, yung boundaries, at yung reasoning ng agent. Basically, dito natin sinasabi sa kanya kung sino siya. Okay, may pundasyon na tayo. Ngayon, itatayo natin yung mga pader. Yan naman ang Core Extensibility Layer 2, Skill and Capability. Dito natin sinasabi kung ano ang kaya niyang gawin. Dito natin siya binibigyan ng mga specific na skills and operations tulad ng pag-file ng expense report o pag-check ng inventory. May pader na. Anong kulang? Siyempre, kuryente at tubig, di ba? Yung mga utilities. Yan ang Core Extensibility Layer 3, Integration. Dito natin kinokonekta yung agents sa labas sa mga systems of record tulad ng Dynamics 365, mga custom database o mga external API. Dito siya kumukuha ng data at nag-e-execute ng actions.
At panghuli, para makumpleto yung building natin, yung bubong, yung mga finishing touches, yung mga specialized na features, yang ang Core Extensibility Layer 4, Pro Code and VS Code. Dito napupumasok yung mga developer. Para sa mga high-complexity behaviors, deep integrations, at custom orchestration logic na hindi na kaya ng low-code tools, dito na natin kailangan ng Pro Code. Siyempre, sa dami ng layers at options na yan, baka isipin nyo, paano ko di maliligaw nito? Well, huwag kayong mag-alala kasi may gabay tayo. Binuo ng Microsoft ang Architecting Agent Solutions Framework. Sipin niyo ito bilang ating gold standard. Ito yung compilation ng lahat ng recommended guidance at industry standards para makabuo tayo ng mga agent na secure, reliable, at syempre, scalable. At itong framework na ito nakatayo sa tatlong napakahalagang haligi o pillars. Una, fit for purpose. Ang tanong dito, yung ginagawa ba nating agent, tinutugunan ba talaga niya yung business need o baka gumagawa lang tayo ng technology for technology's sake? Pangalawa, operability. Madali ba itong i-deploy? Madali bang i-monitor? Madali bang i-maintain? Importante yan. At pangatlo, at para sa akin, ito ang pinaka-importante, trust, traceability, and transparency. Naintindihan ba natin kung paano at bakit nagdesisyong yung agent? At sumusunod ba tayo sa responsible AI principles? Yan yung mga tanong na kailangan nating masagot. So para i-wrap up ang lahat ng napag-uusapan natin, balikan natin itong quote na to kasi para sa akin, ito talaga yung pinaka-summary ng lahat. Extensibility is a critical capability that enables organizations to tailor AI systems to their unique business processes, compliance requirements, and operational constraints. Kung may isang bagay lang kayong tatandaan mula sa usapan natin ngayon, sana ito yun. Hindi ito option, it's a critical capability. Kaya naman, iiwan ko sa inyo itang tanong o hamon na ito. Sa susunod ninyong AI solution, paano nyo ito i-architect? Anong landas ang tatahakin ninyo? Magbubuild ba kayo ng custom model from scratch? O mag-e-extend ba kayo ng existing ecosystem? O baka naman handa na kayong i-master yung advanced integration? Nasa inyo na ang desisyon. At ang pinakamaganda sa lahat, may mga framework at decision matrix na kayo ngayon para gabayan kayo sa pagpili ng tamang daan. Follow DX Labs for more.